Magandang araw po mga kapatid. Sa ating pagpapatuloy po sa pagpapaliwanag tungkol po dito sa bagong daan. Ano po ang advokasya ng bagong daan? Ang ating pong advokasya po dito mga kapatid ay makabuo ng isang lipunan na kung saan tayo po ay kumikilala sa Diyos bilang siya nating hangganan o patutunguhan, sapagkat naniniwala po tayo na ang ating buhay po sa mundong ibabaw ay isang paglalakbay patungo po sa piling niya. Kaya po pagsisikapan po natin na makabuo ng isang lipunan kung saan may isang direksyon tungo sa paglalakbay sa kaharian ng Diyos. At kung paano po natin ito gagawin, naniniwala po tayo na ito ay ating magagawa sa pamamagitan po ng culture building o pagsisikap na makapag-establish po tayo o makabuo ng isang pag-uugali o kaugalian na ito po ang gagabay sa ating paglalakbay tungo sa nais nating marating. Alam po natin na hindi madali ang bagay na ito. At alam din po natin na marami na ang patuloy na nagsisikap na gawin ito. Marahil, sabi nga ng mga maraming manghuhula o kung panghula o manghula man ang tawag doon, ang 2025 daw po ay isang biblical awakening. Ibig sabihin, marami pong mga tao ang magiging conscious tungkol dito. Sapagkat ang sabi nga ng marami, ito rin naman ay isang sinyalis na malapit na ang paghukom. Yung baga magkaroon ng consciousness ang mga tao tungkol sa usapin na may kaugnayan sa Diyos. Ngunit dito po, ginagawa natin ito sa paniniwala na ito lamang ang solusyon sa maraming problema na ating kinakaharap sa ngayon. Katunayan po mga kapatid, aware po tayo alam po natin na habang ginagawa natin ang mga bagay na ito, pagsisikap na makabuo ng isang lipunan na kumikilala sa Diyos at ang layunin ng pamumuhay sa nabanggit na lipunan ay upang makapiling ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Kung kaya itinuturing natin ang ating pamumuhay sa mundo ay paglalakbay patungo sa kanyang piling. Alam po natin na mahirap ito gawin. Sapagkat sabi nga natin, this is a matter of culture building and it will not happen overnight. Ito po ay araw-araw na pagsisikap upang gawin ang kalooban ng Diyos dito sa lupa para ng sa langit. Tungkol sa anumang bagay
na ating ginagawa sa araw-araw ng ating pamumuhay. Ibig po sabihin, all the time na pagsisikap po ito. Bakit? Sapagkat the more we want to be holy, the more there are temptations that come across our lives. So, kailangan po ang panalangin, pagsisikap na magawa ang mga bagay na ito. Alam po natin, inuulit natin na hindi po madali ang bagay na ito. Ito po ang pinakamahirap sapagkat sabi nga sa Biblia, habang kung nais mo na mapalapit o makarating sa kaharian ng Diyos, ito po ay isang matinik na landasin kumpara po doon sa landas na patungo sa impyerno. So ang ibig po sabihin, ito po ay punong-puno ng sakripisyo, pagmamahal sa Kanya, sa halip na pagmamahal sa mga material na bagay. So mga kapatid, dito po pagsisikapan din po natin na ituro kung ano ang tunay na pagmamahal sa Diyos. Upang sa gayon ay masigurado po natin ang ating paglalakbay patungo sa Kanyang piling. Ang paniniwala po natin mga kapatid, ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa ating kapwa bilang Kanyang imahe o image. The love of God is no other but the love of Philemon, being the image of God. Kaya nga po nasasaad din sa Bible na kung mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating kapwa. Sapagkat anuman ang ginagawa natin sa Kanyang kapwa, ay ginagawa natin sa Kanya. Kung kaya ipinag-uutos din niya, mga kapatid, na kahit ang ating kaaway ay dapat nating mahalin. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kung ang Diyos ay pag-ibig at nais nating gawin ang Kanyang kalooban dito sa lupa para ng sa langit, sa makatwid, tayo po ay umiibig sa Kanya. At ang pag-ibig na yan sa Kanya ay makikita lamang sa matapat na pag-ibig natin sa ating kapwa. At yan po ang buod ng pag-uugali na nais nating ipunla sa mamamayan bilang kasapi ng lipunan na nakikiisa, nakikibahagi dito po sa bagong daan. Sa makatwid po, ang bagong daan mga kapatid ay bagong paraan ng pamumuhay. It is a new way of life towards the kingdom of God. Ito po ang nais nating pagsisikapan na magawa. Pansamantala po mga kapatid, wakasan po natin ang ating talagayan ngayong araw upang ipagpatuloy sa mga susunod na darating pang panahon sa ating buhay. Muli, maraming salamat po at magandang araw sa lahat.